Gio! Gio! May palabas pala mamaya sa plaza. Mano tayo! Pagkapasok ni Alvin sa loob ng kubo ay nakita niyang may masasarap na pagkain nakahain sa lamesa. Wow! Sakto! Kumakalaman tiyan ko. Kaya pala hinahatak ako ng paa ko na puntahan ka dito. Tanghalian na pala. Hindi ko man lang namalayan. So pagkain pala ang habol mo. Akala ko pa naman importante. Halos madulas-dulas ka pa sa pagtakbo. Pinggan lang pala ang hinahabol mo. Saad ng kaibigan na hindi na nag-ayang kumain dahil nauna pa siyang naupo sa harap ng lamesa at inumpisahan ng tikman ang mga pagkain. Saan ka ba galing? Gutom na gutom ka na naman. Sa plaza! Sagot niyang halos hindi na maintindihan ng kaibigan dahil puno na ng pagkain ang kanyang bibig. Ha? Lunukin mo kaya muna yung ginunguya mo para naman maintindihan kita. Inabutan siya ng tubig para malunok na maayos ang kinakain. Pagkatapos niyang inumin yun, tsaka niya ito sinagot. Ang sabi ko, may palabas sa plaza mamayang gabi. Punta tayo. Mano tayo. Sagot niya habang pinapapak ang pritong hita ng manok. Ikaw na lang. Maaga pa ako sa bukid bukas eh. May patanim kami kaya kailangan ko magbantay. Wala si Papa. Mag-golf daw sila ng amigo niya. Ha? Nako Gio, paano ko magjojowa kung puro na lang yung lupain yung hinaatupag mo? Ayaw mo bang iba naman ang pagkaabalahan mo? Kagaya ng ano? Tanong ng kaibigan na naupo na rin para sabayan siyang kumain. Babae! Tumingin ka naman ng babae para makapagjowa ka na. Nung nag-aaral ako ng agriculture sa Maynila, napakaraming babaeng nakita ko. Yung iba nga halos ligawan na ako. Pero, ewan ko ba? Bakit wala man lang ako nagustuhan? Ayaw ko naman pumasok sa isang relasyon na hindi ko gusto yung babae. Kung sa ganda, sexy, matalino, o kung ano pang katangian yan, parang nagsawa na ako eh. Malay mo naman, kung dito mo lang pala sa atin makikita yung nakatadhana sa'yo. Sagot niya na kinikindatan pa ng kaibigan. Teka nga, bakit ka ba tulak ng tulak sa akin? Paniguradong may pakikilala ka lang na babae sa akin na jojowain mo. Tumino ka na nga sa pakikipagrelasyon mo, Alvin. Sa isang taon, ilan ba ang naging girlfriend mo? 6? 7? Baka higit sa 10. Uy, grabe ka naman sa akin oh. Anong tingin mo naman sa akin, babaero? Hindi nga ba? Ibang babaero sa habulin ng babae. Silang nagkakandara pa. Saka hindi naman ako nakikipaghiwalay eh. Sila din naman. Pagkatapos nila akong pagsawaan, iiwan na lang nila ako na parang basahan. Dinramahan niya ang kanyang kaibigan kung kaya't binatukan siya nito. Sira ulo ka talaga. Ikaw pa talagang madrama Totoo naman eh. Ewan ko nga ba sa mga babae kapag nakakita ng ibang lalaki bigla na lang nang iiwan tapos sasama sa bago nila. Seryoso niyang tinignan ng kaibigan habang kumakain ito. Sabi mo nga sa akin, kapalit-palit ba ako? Saan ba ako nagkulang? Huy, tangina mo Alvin. Hindi bagay sa iyo magdadrama no? Halos mabilaukan naman si Gio dahil sa sinabing yun ni Alvin. Natawa pa ito dahil seryosong-seryoso si Alvin sa mga sinasabi nito. Huy, kaibigan ba kita? Ganyanan na lang ba? Tatawa ka na lang? Yan ang hirap sa iyo eh. Hindi mo na ako dinadamayan kapag malungkot ang buhay ko. Kaya nga tingnan mo, 3 buwan na nang maghiwalay kami ni Chris Ann. Hindi pa ako nagkaka-girlfriend ulit kasi gusto ko muna nga na mag-me time. Humagalpak na ng tawa ang kaibigan dahil sa pinagsasabi ni Alvin. Di ko kasi alam kung ano mga problema ng mga babaeng yan eh. Binigay ko naman ng lahat sa kanila. Walang kakontentuhan. Inagaw ni Gio ang hawak na hita ng manok na kakagati ni Alvin. Magmula ngayon, bawal ka na ng manok. Masama pala ang tama sa'yo nito eh. Okay, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Lumayo nang masyado eh. Ang sabi ko, punta tayo sa plaza mamaya. Mag-babe hunting tayo. Akala ko ba mag-me time ka? Wala pang 1 minuto, mag-babe hunting ka na. Tapos, hindi ka pa babaero niyan ha? Tanong ng kaibigan. Sira, para sa'yo to. Yung babe mo ang hinahanap natin. Di bali na yung para sa akin. Darating na lang yan. Malay mo nga, sa plaza lumagapak yung anghel kasi naligaw.
Hindi mo kasi binibigay yung address mo eh. O di, puntahan natin dun. Ang kulit mo rin ano? Kumain ka na nga lang. May beauty pageant nga kasi doon. Nandun si Jenna. Ikaw rin. Napahinto sa pagkain ng kaibigan dahil sa sinabi niya. Tiningnan niya ang kaibigan at nakitang inaalala nito ang babae. Nang nasa Maynila ang kaibigan, ay pinadala niya ang larawan ni Jenna at tinukso na ang kaibigan sa babae. Oh, di ba? Natigilan ka? Kaya hindi ka makakita ng babae sa Maynila kasi baka picture pa lang ni Jenna, na-inlove ka na. Sa plaza makikita mo siya ng personal. Oh, ano? Sasama na yan. Tinukso pa ni Alvin ang kaibigan. Kinagabihan, dahil sa kakulitan ni Alvin, nahatak din niya ang kaibigan na pumunta sa plaza. Pumwesto sila sa bandang gilid dahil naiilang pa si Gio na manood. Hindi ito sanay sa mga ganong gawain dahil palagi lang siyang nasa loob ng bahay at inaasikaso ang kanilang negosyo. Oh, relax. Kabog pa lang ng music eh. Sumasabay na yung dibdib mo. Tawang-tawang tukso ni Alvin sa kaibigan. Hindi ah. Tanggi naman ni Gio. Hindi lang ako sanay sa ganitong kalokohan mo. Okay lang yan. Bago tayo umuwi, magkakajowa ka na. Sabi niya habang sinisiko pa ang kaibigan sa tagiliran. Nang magsimula na ang programa, tahimik na nanonood ang dalawa. Hanggang sa isa-isa nang pinakikilala ang mga kandidata na lumahok sa taunang paligsahan sa kanilang lugar. Naging makulit na si Alvin. Halos lahat ng kandidata ay kinikilatis niya na para bang hurado. Hanggang sa sinaway siya ng kaibigan. Uy, tumigil ka na nga. Nakakaya ka na. Oh, bakit? Hindi naman ako sumisigaw ah. Ikaw lang naman ang nakakarinig eh. Sagot pa ni Alvin. O sige, ikaw naman yung susunod. Sabihin mo kung maganda, kung pasok sa taste mo. Pareho silang napatingin sa susunod na kandidatang tinawag. Lalong nanahimik ang kaibigan at titig na titig sa binibini. Habang nagpipigil ng umiti nang makita ni Alvin ang reaksyon ng kaibigan. Hindi niya magawang iwasan na tuksoin ito. Ang pangit naman ng makeup niya. Sino kaya makeup artist niya no? Tingnan mo, pati yung gown. Parang hindi bagay sa aura niya. Parang nangangatog din yung tuhod kong lumampa. Sa bagay, baka kinakabahan. Saad niya na panakanak ang sinusulyapan ng kaibigan. Hindi naman ah. Ayos lang naman lahat. Bagay naman sa kanya yung gown, no? Nagpigil ng tawa si Alvin dahil sa sinabi ni Gio. Bumulong na lang ito sa tenga ng kaibigan. Ano, maganda siya, di ba? Ganda ni Jenna, no? Type mo talaga, no? Uy, para kang sira. Uwi na nga tayo. Sus, killjoy mo. Sige, ganito na lang. Kapag si Jenna ang mananalo ngayong gabi, babatiin mo siya. Pero kapag hindi naman nanalo, akong babati sa kanya. Ano? Napasigaw ng bahagya si Gio nang marinig ang sinabi ni Alvin. Umagalpak naman ng tawa si Alvin dahil sa inasta ng kaibigan. O see? May pag-care. O sige na, ganito na lang. Kapag natapos yung pageant, tutulungan kitang kausapin siya. Ilalakad kita sa kanya. Botong-boto ko sa'yo para sa kanya. Kaya akong bahala sa'yo. Ano ka ba? Nakakaya ka. Uwi na nga tayo. Naglakad ng paalis si Gio nang napahinto dahil sa sinabi ni Alvin. Bahala ka. Mamaya pag natapos ang pageant, maraming lalaking lalapit sa kanya. Baka mamaya maunahan ka pa. Ano? Hindi ka pa mauuwi? Seryosong tanong ni Gio kay Alvin. Tatapusin ko nga yung pageant. Naramdaman ni Alvin na muling bumalik si Gio sa tabi niya. Oh, akala ko ba uuwi ka na? Hindi. Sabay na lang tayo. Halos sumakit ang tiyan ni Alvin sa kakapigil sa pagtawa. Tuwang-tuwa siya na pagtripa ng kaibigan. Alam niya kasing malaki ang gusto nito kay Jenna. Masyado lang torpe ang kaibigan at parang hindi marunong manligaw. Nang matapos ang patimpalak, ay muling nag-aya si Gio na umuwi na sila. Pero imbis na sundin ni Alvin ang kaibigan, ay naglakad siyang palapit sa stage. Uy, saan ka pupunta? Tanong ni Gio sa kanya. Nanalo si Jenna, babatiin ko lang. Siraulo ka talaga oh. Umuwi na tayo, gabi na. Urong-sulong sa pagakbang si Gio nang lingunin niya pero sa huli ay nakita niyang sinundan siya nito. Lihim siyang napangiti dahil sa ikinikilos ng kaibigan.
Sinasadya niya talagang inisin ang kaibigan para malaman niyang talagang may pagtingin ito kay Jenna. Gusto na rin niyang maranasan ng kaibigan ang pagkakaroon ng kasintahan. Hi Jenna! Binati niya ng malakas ang dalaga para marinig ni Gio. Huy, Alvin! Nanood ka pala? Sagot ng dalaga sa kanya. Oo, syempre. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Congrats nga pala ha. Kinakarid mo na talaga yung pageant ha. Baka sa susunod, sa stage na ng Miss Philippines kita mapanood. Naku, sana nga magkatotoo yung sinabi mo, Alvin. Tugon ni Jenna. Naramdaman ni Alvin ang pagsiko ni Gio sa kanya habang kinakausap ang dalaga. Nang mapalingon siya dito, ay nginitian niya ito at pasimpleng kinausap. Uy, nandiyan ka pala. Akala ko umuwi ka na. Tanong niya sa kaibigan na tiningnan naman siya nito ng masama. Natigilan ng dalawa na magsalita ang babaeng kandidata. Oh, may kasama ka pala, Alvin. Ay, oo nga pala. Kaibigan ko. Kanina ka pa gustong batiin. Kaso, masyadong mahiyain eh. Si Gio nga pala. Hinablot pa niya ang braso ng kaibigan para ipakilala sa babae. Halos mapasubsob naman si Gio kay Jenna dahil sa ginawa niya. Muli niyang hinatak ang braso ng kaibigan bago ito tuluyang mawalan ng panimbang at mayakap ang magandang kandidata. Siya na rin ang nagabot ng kamay ni Gio sa dalaga para makipagkamay. Ramdam ni Alvin ang kaba ng kaibigan dahil nanginginig ang kamay nito at nanlalamig. Dumikit siya sa kaibigan at binulungan ito. Uy, relax ka lang. Si Jenna lang yan. Batiin mo lang. Hi. Nauutal na sabi ni Gio. Hi, Gio. Halos mabuwal si Gio dahil sa kaba nang hawakan ni Jenna ang kanyang kamay. Todo alalay naman si Alvin sa kaibigan at muli itong binulungan dahil tuluyan ng hindi makapagsalita. Uy, sabihin mo congratulations. Ha? Congrats. Salamat, Gio. Jenna nga pala ang pangalan ko. Maiwan ko muna kayo, ha. Magpapapicture pa kasi kami, eh. Uy, magpipicture daw kayo. Muling bumulong si Alvin kay Gio na ikinabigla naman ang kaibigan. Alam niyang halos lumubog na sa hiya ang kaibigan kung kaya't sinadya niyang sabihin dito ang sinabi niya para gumising ng kaunti ang kaibigan. Naintindihan ni Alvin ang sinabi ni Jenna, pero gusto talaga niyang ireto ang kaibigan kaya iniba niya ang sinabi ng dalaga. Gusto na niyang humagalpak ng tawa pero nagpipigil lang siya. Putlang-putla na ang kaibigan dahil sa nerbiyos. Ha? Picture? Huwag na. Naiya na ako. Uwi na tayo. Nanginginig na bubulong si Gio kay Alvin. Bagya naman itinulak ni Alvin ang kaibigan para mapalapit kay Jenna. Jenna, sabi ni Gio, pa-picture daw. Kitang-kita ni Alvin ang pamibilog ng mata ng kaibigan nang tingnan siya nito. Ginitian lang niya ito para asarin. Ah, yun ba? Sige, dun tayo. May photographer dun. Sabi ni Jenna. Hinatak na nito ang kamay ni Gio at pumunta sila sa photographers. Nang umalis na ang dalawa, ay saka naman inilabas ni Alvin ang kanina pang pinipigil na pagtawa. Habang tinitingnan ng dalawa, ay bumili na lang siya ng popcorn sa tinderong nagtitinda sa gilid ng plaza. Habang kumakain na hindi na niya napansin ang paglapit ng kaibigan, halos masubsob na lang siya ng batukan nito. Uy, nandiyan ka na pala. Kumusta lakad mo? Hindi sa kinibo ng kaibigan na halatang naiinis pa rin sa kanya. Naglakad ditong tuloy-tuloy pa uwi. Hinabol naman niya ito at kinulit ng mga tanong. Huy, ano na? Wala man lang kwento? Hindi mo lang ba binili yung picture nyo? Di ba? Lumalabas agad yung picture nun. Tapos, papagpagin lang sa hangin at lilinaw na. Ang gara mo naman. Baka sa sobrang hiya mo, kaya hindi mo nagawang magpa-picture man lang. Ay nako, wala talaga ang kaibigan ko. Sobrang torpe. Naiinis niyang sabi. Maya-maya, biglang lumagapak sa mukha niya ang isang makitid na karton. Nang kunin niya ito tiningnan, sobrang natuwa siya dahil nagawa nga magpa-picture ng kaibigan kay Jenna. Pota, nagawa rin pala. Congratulations, Gio. Pinapasok mo ng buhay ng lalaki. Welcome sa boy's life. Tuwang-tuwa niyang sabi
habang iwinawagayway pa sa hangin ang picture. Sira ulo ka talaga. Nakakaya ang pinag-aagawa mo kanina. Sagot ng kaibigan pagkatapos ay kinuha ang picture at muling itinago sa bulsa. Sus, kunwari galit. Pero aminin mo, nagustuhan mo rin. Kinilig ka, no? Hindi siya sinagot ng kaibigan pero lumapad ang ngiti nito at lumabas pa ang dimple sa pisngi. Wow! In love na kaibigan ko! In love na siya! Paulit-ulit niya itong isinisigaw habang naglalakad silang pauwi. Tumigil lang siya dahil binatukan siya ng kaibigan. Nang sumunod na araw, 6:00 ng gabi, pumunta si Alvin sa bahay nila Gio. Naabutan niya ang katiwalang si Tata Ingo. Nang tanungin niya kung nasaan ang kaibigan, sinagot siya na matanda na nasa kubo pa sa bukid. Nagtataka si Alvin kung bakit naroon pa ang kaibigan gayong paggabi na. Hindi naman yun nagpapaabot ng dilim sa bukid. Nagmamadali siyang pinuntahan ng kaibigan sa kubo nito. Naabutan niya itong hinahatak ang kalabaw. Oh, buti nandito ka. Pupuntahan sana kita sa inyo eh. Bungad sa kanya ng kaibigan. Bakit? Saka, anong gagawin mo sa kalabaw niyo? Tanong naman niya. Itatanong ko kasi sa iyo kung sa tingin mo ba magugustuhan ng tatay ni Jenna ang kalabaw. Humagalpak siya ng tawa nang marinig niya ito sa kaibigan. Maliligaw ka na? Nahihiyang ngumiti lang sa kanya ang kaibigan. Talagang natatawa siya sa makaluma nitong panliligaw. Pero ang pagbibigay ng kalabaw ay hindi naman kabawasan sa ari-arian ng kanilang pamilya dahil ang pamilya ng kaibigan ay ang may pinakamalaking lupain sa kanilang lugar. Marami silang alagang hayop at may malawak na bukirin. May mga tauhan silang nagtatrabaho sa kanilang lupa. Kung tatay niya, sa malamang magugustuhan nun ng kalabaw. Nakikisaka kasi ang tatay niya tuwing may taniman. Matutuwa yun dahil hindi na mahirapan sa pagsasaka. Mano-mano pa kasi ang ganun eh. Hindi nila kayang bumili ng kalabaw. Ganon? Tanong ng kaibigan na bumakas ang pag-aalala sa pamilya ng babae. Mahirap yung ginagawa nilang yun. O sige, dalhin na natin to sa kanila. Ngayon na? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Oo, para bukas may magamit na siya sa pagsasaka. Kawawa naman yung tatay niya, no? Oo, sige, sabi mo eh. Nang makarating sila sa bakuran ni Jenna, sinalubong sila ng mga aso. Oh, wag kang tatakbo, sabi ni Alvin sa kaibigan nang makitang patakbo na ito. Hahabulin ka lalo kung tatakbo ka. Pag hindi ako tumakbo, kakagatin nila ako. Hindi, aamuyin ka lang ng mga yan. Aalamin lang nila na amoy kalabaw ka. Nang tiningnan ni Alvin ang kaibigan ay inamoy nga nito ang sarili. Talaga bang amoy kalabaw na ako? Dapat kasi ikaw ang naghatak ng kalabaw eh. Hayaan mo na, yung aso lang naman nilang aamoy sa iyo eh. Habang nag-uusap ang dalawa ay dumating na ang tatay ni Jenna. Oh, anong kailangan nyo? Ay, Mang Nandro, nandyan ho ba si Jenna? Mga kaibigan ho kami. Sagot ni Alvin. Pinagmasdan muna sila ng lalaki. Kinilatis mula ulo hanggang paa bago ito sumagot. Ayon, nandun sa loob. Ano bang sadya niyo sa anak ko? Patulog na yon. Gabing-gabi na kayo pumunta. Hindi na makapagsalita ang dalawa. Hindi na rin makasagot si Alvin dahil kilala niyang masungit talaga ang ama ni Jenna. Mabuti na lang at lumabas si Jenna para tanungin ng ama kung sino ang dumating. Wala. Nagtatanong lang ng lugar. Mukhang naliligaw mga ito eh. Sagot ng matanda sa anak. O sige, umuwi na kayo. Matutulog na kami. Baling ng matanda sa kanila. Sumaya biglang magkaibigan ang sumagot si Jenna na kilala sila at sinabihan ng ama na patuloyin sila. Tumuloy daw ho kami, Mang Nandro. Paano ho yan? Nakakayang tumanggi sa alok ng binibini. Pagpipiloso po ni Alvin sa matanda. Nako, pasalamat kayo't kakilala kayo ng anak ko. Nakita pa niya itong kasama mong maputla. Wala na ako magagawa pa. Abay, tumuloy na kayo. Sige na. Pagkatuloy niyo sa loob, lumabas ka agad kayo at umuwi na. Dahil kami matutulog na. Naku, Mang Nandro, hindi ho ba kabastusan naman yung ganon? Kami ho ay babati sa pagkapanalo ni Jenna sa pageant. Babati? Umiling na saad ng matanda. Tumalim bigla ang tingin nito sa kanila.
habang sinasabayan silang maglakad palapit sa kanilang bahay. Alvin, Chio, kayo pala yan? Gabing-gabi na kayo ah. Anong sadya nyo? Tanong ni Jenna na makalapit sila sa bahay. Hi Jenna, mas maganda ka pa sa gabi. Bati ni Alvin sa dalaga. Siniko naman agad siya ng kaibigan. Aray ko naman, binabati ko lang. Bulong niya kay Gio. Muli niya kinausap ang dalaga. Magandang gabi raw pala sabi nitong kasama ko. Magandang gabi rin. Halika, pasok kayo. Sigurado ka bang papapasukin mo isang babaero at isang maputlang tao? Hindi ko alam kung walang makain o hindi naarawan ng isang yan eh. Sabat ng matanda. Sobra ka naman sa kanila, Tay. Huwag niyong pansinin si Tatay. Kanya lang talaga yan. Halika, pasok kayo. Tara, pasok daw tayo. Balakad na si Alvin nang hilahin ni Gio ang kanyang damit. Oh, bakit? Huwag ka nang mahiya, pumasok na tayo. Iningunguso ni Gio kay Alvin ang dala nitong kalabaw. Ay, oo nga pala. Binalingan niya uli si Jenna. Saan pala namin ilalagay yung kalabaw? Kasi itong si Gio nagdala ng kalabaw. Regalo daw niya sa pagkapanalo mo. Ay, saan niyo bang hinatak na nakatali yan? Baka hinahanap na ng may-ari yung kalabaw na yan. Dito pa yung makita. Balik niyo na yan. Nagdala pa kayo ng problema dito. Sabat uli ng tatay ni Jenna. Naku, hindi ho, Mang Nandro. Alaga ho ito nila Gio. Sobrang ho talaga sa kwadra kaya namimigay na ho kami. Saan ho ba ito pwedeng itali? Sagot ni Alvin. Maya-maya'y kinalabit uli siya ng kaibigan. Uwi na lang tayo. Hindi ganyan talaga matatanda. Malakas kasi yung pang-amoy na aakyat tayo ng ligaw. Kapag sinukuan mo, hindi ka na makakabalik uli dito. Dapat sugod lang. Itali mo na lang dyan sa puno. Dyan sa malapit. Sagot ni Jenna. Nang maitali na nila ang kalabaw, pumasok na sila sa loob ng bahay at pinaupo sa sala. Kakaupo pa lang nila nang tanungin sila ni Jenna kung kumain na, pero kaagad namang sumagot ang tatay nito. Wala na! Ubus na ang pagkain! Di bangat nagsikain na tayo! Naku, kumain na ho kami. Ayos lang ho. Salamat. Sagot ni Alvin. Sino ba ang akit ng ligaw sa inyong dalawa? Seryosong tanong ni Mang Nandro. Kung ikaw, Alvin, nako po. Jenna, gugustuhin mo ba na maging nobyo ito? Parang iniisa-isa yata talaga mga babae sa lugar natin Hindi ka ba talaga titinong bata ka, ha, Alvin? Tay, nakakahiya naman po sa kanila. Bakit ka mahihiya? Sila nga itong umakit sa pamamahay natin Dapat talagang kilatisin. Hindi naman ho ako Mang Nandro. Ito ang kaibigan ko, si Gio. Sinamahan ko lang ho. Di ba ikaw yung bagong trabador sa lupa ni Mr. Alvarez? Nakita kitang nag-aararo nung nakarang araw Mukhang hindi ka pa nga sanay sa gawain at pagsasaka. Bakit mo naman naisipan yun na gawing trabaho? Sa kutis mo, parang isang sagi lang masusugata ka na kagad. Yung kalabaw ba hiningi mo kay Mr. Alvarez? Kabago-bago mo lang dito, bakit ka na kagad ng ligaw? Taga Manila ka ba? Napayuko na lang si Alvin upang iwasan ang mga tanong na matandang gusto niyang matawa. Pero todo ang kanyang pagpipigil. Hindi naman niya masisisi ang matanda dahil lumaki sa Maynila ang kaibigan. Madalang itong magbakasyon kung kaya't hindi siya kilala sa kanilang lugar. Pasensya na ho kayo. Nahihiyang tugon naman ni Gio sa matanda. Kung sakasakali ba paano mo mabubuhay ang anak ko? Mataas ang pangarap nito. Hindi naman ako papayag na mapangasawa niya isang magsasaka na kagaya ko. Bilang magulang, ayaw kong maranasan pa nila ang kahirapan kapag may sarili ng pamilya. Kasi nahirapan na nga sila sa buhay nila ngayon Pati ba naman sa sariling buhay nila hirap pa rin. Anang matanda. Magsusumika po ako. Hindi rin ho ako papayag na maranasan niya ang hirap. Muling sagot ni Gio. Tay, grabe naman po kayong makipag-usap. Wala pa nga silang sinasabi kung manliligaw o hindi. Baka mapilitan naman ligaw yan. Paano kung hindi pala? Nakakahiya na kayo. Pigil naman ni Jenna sa ama. Nako, Jenna. Papunta pa lang kayo. Pabalik na ako. Hindi yan magdadala ng kalabaw ng walang kapalit. Tingnan mo, sa susunod na araw, hindi na kalabaw ang dala niyan. Magugulat ka na lang
nalipat na dito ang alaga ni Mr. Alvarez. Nako, lagot pa tayo niyan. Naku, pagpasensya niyo na ang tatay ko ah. Overprotective kasi. Sorry. Ayos lang yun, Jenna. Naintindihan ko naman eh. Salamat, Chio. Pero, talaga bang aakit ka ng likaw? Biglang namula ang mukha ni Gio nang tanungin siya ni Jenna. Medyo matagal bago siya nakasagot. Kung pwede sana. Hindi! Malakas na sagot ni Mang Nando. Tay, ikaw pa ang lilikawan? Advance lang ang tanong ko kanina, para yun sa tanong mo. Sagot ng matanda, pagdakay tumayo na sa pagkakaupo. Sige, bahala ka ng umistima dyan sa bisita mo. Habang naglalakad silang pauwi, tinanong ni Alvin ang kaibigan kung bakit hindi nito nilinaw ang tungkol sa estado ng buhay niya. Kung bakit hindi nito sinabi na anak siya ni Mr. Alvarez at hindi trabahador. Wag na muna. Baka kasi isipin nila na ginagamit ko ang angkan namin para makuha yung anak niya. Saka gusto ko rin na tanggapin ako ni Jenna kung ano ako at hindi dahil sa kung ano ang meron ako. Well, may point ka naman. Kaya lang, wag mo rin patagalin ha. Kasi baka mamaya sabihin naman nila inilihim mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam mo naman din ng mga babae kung mag-isip, bukod sa palagi silang tama, palaging tayo ang may kasalanan. Saad ni Alvin. Kasalanan mo naman talaga eh. Ang alin? Muntik na ako mapahamak dahil sa pagiging Casanova mo. Magtino ka nga. Ay, matino naman ako eh. Judgmental lang sila. 3 araw lang hindi dumadalaw si Alvin sa kaibigan. Napagalitan kasi siya ng kanyang ama dahil sa paglalakwat siya. Napilitan siyang magbantay ng negosyo nilang computer shop. Bagot na bagot siya kung kaya't ibinilin sa tauhan ng pagbabantay para saglit na puntahan ng kaibigang si Gio. Pagpasok pa lang sa pintuan ng kusina, ay amoy na niya ang niluluto nitong tinola. Uy, sarap naman yan. Nagluto ka na pala. Bungad niyang tanong. Ngiting-ngiti naman ang kaibigan niya nang tingnan siya nito. Mukhang inspired ah. Kumusta na kayo, Jenna? Itsura mo pa lang, mukhang nagkakamabutihan na kayo ah. Titikman niya sanang niluluto ng kaibigan ng pigilan siya nito. Uy, wag mo nang tikman. Okay na yung lasa niyan. Ang damot mo naman. Kailan pa natutunan yan ha? Mukhang bad influence yata si Jenna sa'yo ah. Natuto kang magdamot. Dadaling ko ito kila Jenna. Malalawayan mo pa eh. Ayun, kaya naman pala. Sige na nga, ibigay mo na yan sa kanya. Tingin mo naman sa akin, aswang. Nakakahawa ang laway. Inusod pa niyang bahagya ang kaldero at nagkunway nagtatampo. Ayan, saksak mo sa Jenna mo. Ano bang ginagawa mo dito? Akala ko ba grounded ka? Tanong ni Gio sa kanya. Tumakas nga lang ako. Nakakabout kaya na magbantay ng shop. Sama na lang kita na dalhin kay Jenna yan. O sige, mabuti pa ka. Inabot ni Gio sa kanya ang ulam na nakalagay pa sa palayok. Wow, kakaiba naman. Palayok pa talaga ang lalagyan ha. Di ikaw na. Uy, ingatan mo yan. Pag natapon yan, lagot ka sa akin. Hoy, baka nakakalimutan mo. Ako ang kaibigan mo. Magiging jowa mo pa lang yung kapag sinagot ka. Sabi niya habang maingat na naglalakad. Bakit pala tayo naglalakad? May owner ka naman, di ba? Bakit hindi tayo sumakay? Angal niya matapos maramdaman ang init ng kanyang dala na pumapaso sa kanyang mga kamay. Diyan ko lang kasi iaabot yan, pagdaan niya. Nagpunta kasi siya ng palengke. Ay sus! Bakit pa? Di diretso na lang natin sa bahay nila. Bakit? Nandyan naman na siya. Bahagyang natawa si Alvin sa kaibigan dahil sa bigla nitong naisip. Siguro, natatakot ka sa tatay niya, no? Bigla siyang tiningnan ng masama ni Gio dahil sa sinabi. Sabi ko na eh, ganun lang talaga matatandang yon. Pero yun ang pinakamabait na matanda dito sa atin. Kapag nagustuhan ka nun, naku, kahit mahirap ka o mayaman, wala na yung pakialam. Saka na lang ako pupunta sa kanila kapag sinagot na ako ni Jenna. Abay, bilisan mo na kasi. Pasagutin mo na bukas. Baka naman kasi hindi mo pa tinatanong, paano ka nga sasagutin nun?
Napahinto si Gio at bahagyang umatras pagkatapos ay hinarap siya. Uy, ano ba? Matatapot nung dala ko oh. Bakit kasi huminto ka pa? Ganun ba yun? Kailangang tanungin para sagutin? Seryosong tanong ng kaibigan. Ay, tanga! Iniabot niya ang dalang palayok sa kaibigan dahil naiinitan na siya rito kahit may sapin na tela. Sabi ko ni, ang hirap talaga kapag first timer no? Natural, tatanungin mo siya kung gusto ka niya, kung sasagutin ka niya ba. Para sagutin ka na. Kung ligaw ka ng ligaw tapos di ka naman nagtatanong, paano matatapos ang panliligaw mo? Naku, engot ka din Paano kung mabasted ako? Hindi ka mababasted nun. Crush ka nun Ha? Paano mo nasabi? Sinabi niya sa akin nung minsan na pumunta ka dito. Fiesta din nun. Nakita ka niya. Ipakilala daw kita sa kanya. Kaya lang, bigla lamang lumuwas ka na ng Maynila. Kaya ang ginawa ko, pinadala ko sa iyo yung picture niya nung pumunta si Mang Teban sa inyo para magdala ng mga prutas. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Oh, bakit? Nagtanong ka ba? Yan ang sinasabi ko sa iyo Kaya ngayon, tanungin mo na siya. Oh, ayan na siya. Parating na. Nakita niyang biglang nanginig ang kamay ni Gio nang kinuha niya ulit ang ulam. Naku po, delikado ka talaga. Nasaan na ba siya? Nang tingnan uli ni Alvin ang dalaga, ay nagulat siya dahil wala na agad ito. Uy, nasaan na yun? Nakapagtataka naman. Kitang-kita ko siya naglalakad ng palapit pero bakit biglang nawala? Uy, maayos ka nga. Lumingon din si Gio at hinagilap ang dalaga. Ayun pa. Oh, malayo-layo pa. Sira ulo ka talaga Hindi nalang kumibo si Alvin pero alam niyang tama ang nakita niya. Nagtaka rin siya kung papaanong nangyari yun. Na kanina'y malapit na si Jenna ngunit ngayon ay nasa malayo na. Hinayaan na lang niyang mag-usap ang dalawa nang makarating na si Jenna sa tapat nila. Nang maging abala si Alvin sa pagbabantay sa kanilang computer shop, hindi na niya gaanong napupuntahan ng kaibigan. Puro text at tawag na lang silang nagkakausap hanggang sa bigla na lang itong pumunta sa shop na ikinagulat niya. Parang nasa langit ang kaibigan dahil sa katuwaan nito matapos ibalitang sinagot na siya ni Jenna. Naging masaya si Alvin para sa kaibigan dahil sa wakas ay nakatagpo na rin ang kasintahan ng kaibigan niya. Paminsan-minsan ay sumasama siya sa mga pageant na sinasalihan ni Jenna dahil inaaya siya ng kaibigan. Nakita niya kung paanong naging masaya ang kaibigan niya at talaga namang suportado ang hilig nito sa pagsali sa mga patimpalak. Ikinagulat na lang niya isang gabi nang sabihin sa kanya ni Gio na balak niya ng pakasalan ang kasintahan nito. Hindi nga pare, sigurado ka? Tanong pa niya sa kaibigan. Oo Siya naman talaga ang gusto ko mapangasawa Doon din naman pupunta yun. Kaya ko naman siyang buhayin para mahinto na rin siguro yung parampa-rampa niya. Di naman sa pinipigilan ko Kaya lang, sabi niya nga, ginagawa lang niya yun para makaipon na makabili sila ng sariling lupa. Kasi yung tinitirikan ng bahay nila ay hindi sa kanila. Nakikitira lang pala sila dun Kung lupa lang, malawak naman yung lupa namin. Bigyan ko na lang yung mga magulang nila, di ba? Ano sa tingin mo? Ay nako pare, ibang klase ka talaga. Pag-isipan mo mabuti Alam mo kasi, ang kasal, hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil dinugtungan na ito ng kaibigan. Hindi parang kanin na mainit na kapag napaso iluluwa. Kaya siguro di ka nagtatagal sa babae. Oh, ayun na naman tayo sa akin na naman bumalik Sige na, bahala ka na nga. Choice mo yan Tulungan mo ako makapag-propose. Saad ng kaibigan sa kanya na ikinagulat niya. Ha? Uso pa ba yun? Ayun, doon ka talo Puro kaligaw, wala ka naman palang alam sa proposal Hindi pa lang kasi sumasagi sa isip ko yun. Kailan mo ba balak gawin? Nasa Santa Cruz si Jenny. Sa kapatid niya. Sinamaan niya kasi muna dahil bagong panganak. Pagbalik niya, gawin natin. O sige. Tutulungan kita. May magagawa pa ba ako? Napayakap sa kanya ang kaibigan dahil sa tuwa. Nang pabalik na si Jenna, inihanda na nila ang sorpresa. Dahil naging kasundo na rin ng pamilya ni Jenna ang kaibigan, ay naging kasabot na nila ito sa plano.
Habang nagagayak si Alvin ng mga bulaklak na gagamitin, ay nakita niyang humahangos palapit sa kanya si Gio. Alvin, pambihira, bilisan mo, baka mabuko tayo kagad. Umihingal na sabi ng kaibigan. Oh, bakit? Anong nangyari sa iyo? Nako, nakita ko si Jenna, papalapit na. Nasa may pagliko na siya, naglalakad na, papunta na dito. Hindi pa tayo tapos sa pag-aayos Sigurado ka? Tanong niya na tinanguan naman ng kaibigan. Paano mangyayari yun? Sabi ni Mang Nandro, nagagabin daw tsak si Jenna. Nasiraan yung sinasakyan nilang service. Katatawag lang daw Kani-kanina lang. Baka namamalikmata ka lang. Hindi, imposible. Kitang-kita ko siya Wala naman siyang kahawig dito sa atin Siya lang naman ang maganda dito Oo, sa paningin mo. Pagbibiro pa niya. Kami na nga bahala dito. Puntahan mo, salubungin mo na. Bahala ka na dumiskarte. Utos niya. Kagad namang sumunod sa kanya ang kaibigan. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik itong malungkot at tila balisa. Oh, anong nangyari? Nasaan na? Yun nga pre, nagtataka nga ako Alam ko nakita ko siyang naglalakad Pero wala Wala siya dun. Tapos pagdating ko dun sa lugar kung saan ko siya nakita, para akong hinampas ng malamig na hangin. Bigla akong kinilabutan tapos bigla akong kinabahan. Ay nako, bakit kaya? Nako, normal lang yan. Siyempre, kakabahan ka. Baka kasi biglang umatras si Jenna. Ayaw pa palang magpakasal, tapos inunahan mo. Pagbibiro pa ni Alvin, habang tumatawa, maya-maya ay nagseryoso na rin siya dahil kitang-kita niya ang pag-aalala ng kaibigan para sa nobya nito. Ni hindi kasi nito magawang mainis sa kanyang pagbibiro. Ano ka ba? Relax ka lang. Darating din yun. Sabi ko sa'yo na malikmata ka lang dahil masyado kang excited. Siguro nga. Siguro, dun muna ako sa kusina. Inom muna ako ng tubig. Sige. Itinuloy na lang ulit ni Alvin ang ginagawa. Maya-maya ay bigla niyang narinig ang kalantugan ng mga gamit sa kusina. Ay, pambihira. Hinimatay ba yun? Nagmamadali niyang pinuntahan ng kaibigan sa kusina. Naabutan niya itong nakatayo at nakatulala habang nakatitig sa basong basag sa simento. Huy, anong nangyari? Tanong niya. Dahan-dahang tumitig sa kanya ang kaibigan na payak na ang itsura. Hindi ko alam. Kukunin ko pa lang yung baso pero nalaglag kagad. Tapos biglang nagbagsakan yung mga gamit na parang hinangin. Ano ba yan? Nadadamay yung mga gamit sa vibrate ng kaba mo. Ayaw mo kasi mag-relax Ganyan ba talaga ang pagpo-propose? Kung ganyan naku, ayoko na. Sabi na lang ni Alvin, pero sa totoo ay kinukutuban na rin siya ng masama. Napalingon pa sila sa labas nang marinig ang kapatid na lalaki ni Jenna na malayo pa lang ay tinatawag na nito si Gio habang tumatakbo. Kagad nila itong sinalubong at tinanong kung bakit. Halos matumba si Gio nang ibalita ng kapatid ni Jenna ang nangyari. Nanginginig ang katawan nito habang kumakapit sa pinto. Mali ang narinig ko, di ba? Tanong pa ni Gio matapos na sabihin ng kapatid ng nobya ang pagkaaksidente ng kanyang ate. Punta na po tayo sa ospital. Nandun na po sila tatay kung gusto niyo po daw sumunod. Umiiyak na sabi ng kapatid. Alvin. Hindi na nakapagsalita si Gio. Nanginginig lang siyang nakakapit sa damit ni Alvin. Mag-drive ka pre. Punta tayo sa ospital. Ha? Sige. Hindi na rin nakapagsalita pa si Alvin. Kinuha na lang niya ang susi ng sasakyan ng kaibigan na iniabot sa kanya. Pinaharurot na ni Alvin ang pagpapatakbo sa owner dahil wala namang gaanong sasakyan dahil gabi na. Wala pang 30 minuto ay nakarating na sila ng ospital. Kagad nilang hinahanap ang pamilya ni Jenna. Nang makita ang mga ito ay pare-parehong nag-iiyakan. Anong nangyari? Halos hindi mailakad ni Gio ang kanyang mga paa papalapit sa mga ito. Todo alalay na lang si Alvin sa kanya dahil pakiramdam niya ay babagsak na ang kaibigan. Anong nangyari? Wala na siya. Dead on arrival, sabi ng doktor. Ang tatay ni Jenna ang sumagot na pinipilit pang maging kalmado ng mga sandaling yon. Hindi totoo yan!
Tumakbo na si Gio sa loob ng emergency room at hinagilap ang nobya. Hinayaan na lang siyang pumasok ng mga nurse para makalapit. Niyakap nito ang nobya habang humahagulgol at pilit na sinasabihang gumising at bumangon sa pagkakahiga. Naiiyak man sa nakikitang sitwasyon ng kaibigan si Alvin, wala naman siyang magawa. Nilapitan niya ang pamilya ni Jenna para tanungin kung ano ang nangyari. Sinabi ng mga ito na sumalpok daw sa truck ang sasakyan ni na Jenna ayon sa mga sumaklolo sa kanila. Sira kasi yung sasakyan, pero pinilit na patakbuhin kasi wala raw pagawa sa lugar kung saan sila nasiraan. Marahil hindi na nakontrol yung makina kaya sumalpok na. Umiiyak na sabi ng ama ni Jenna. Mula ng sandaling yon, halos hindi na rin umusad ang buhay ni Gio. Pumupunta sa lamay ng nobya subalit umuwi rin kaagad para umiyak sa kwarto. Pinuntahan ni Alvin ang kaibigan sa bahay kubo nito sa bukid. Naabutan niya ang kaibigan na tinutungga ang bote ng alak. Kaagad niya itong inagaw at ininom ang laman. Magiinom ka pala eh, hindi mo man lang ako inaya. Saad niya. Hindi kumibo ang kaibigan kaya siya na lang ang nagsalita. Ganyan ka na lang ba? Anong gagawin ko? Sabihin mo, anong gagawin ko? Pupunta ako dun sa lamay? Para ano? Titigan siya doon at hintayin na bumangon? Madali lang sa'yo sabihin na, ayos lang yan, matatanggap mo rin, lilipas din yan. Pero, mahal ko yun eh. Mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun, Alvin. Tumungo lang si Alvin habang pinakikinggan ang sentimiento ng kaibigan. Alam niyang doon siya mag-uumpisang makausad. Ayaw ba ng tadhana na magpakasal kami? Kasi magpo-propose na ako eh. Kinuha pa. Sana nakakausap na lang ang tadhana, no? Para sinabi na lang, di ba, na hindi kami pwede. Sana buhay pa siya. Sana pala, inaya ko na siya magpakasal kaagad para umalis na kami dito. Kasi nasa honeymoon na kami. Nandun na kami para hindi na sana siya namatay. Pinaghablot nito ang mga bote at alak at ibinalibag sa labas ng kubo hanggang sa naubos na ang mga bote. Iniabot naman ni Alvin ang bote ng alak na hawak niya. Oh, may natira pa. Ihagis mo. Mga ilang bote pa bang ihagis mo para ayusin mo man lang sana ang sarili mo? Gusto mo bang nakikita ka ni Jenna ng ganyan? Napahagulgol si Gio habang nagsasalita. Kung sana nga nakikita niya ako para balikan niya ako. Kaso hindi. Hindi na niya ako nakikita. Hindi na. Hinayaan na lang ni Alvin ang kaibigan na umiyak at maglasing hanggang sa mapagod dito at makatulog. Saklap naman oh. Yung ngayon lang umibig tapos ganito pa yung mangyayari. Tiningnan pa niya ang kaibigan na nakatulog na lang sa semento dahil sa kalasingan. Akala ko swerte ka na eh. Kapag minamalas ka naman oh. Dapat pala di na lang kita nireto. Dapat tinuruan na lang kitang mambabae. Di ka na sana nasaktan ng ganyan. Doon na rin natulog si Alvin para may kasama ang kaibigan niya. Naalimpungatan siya na makarinig na may sumisigaw sa labas. Pagdilat niya, wala na si Gio sa higaan nito. Namputya! Nasaan na yun? Baka bumili na naman ng alak. Madaling araw pa lang nambubulabog na ng tindahan. Patayo na siya sa pagkakahiga nang marinig na naman ang pagsigaw sa labas. Nakilala na niya ang boses na yon. Si Gio? Kagad niya itong tinakbo. Palinga-linga pa siya sa paligid para hanapin ang kaibigan hanggang sa makita niyang nasa gitna na ito ng bukid na bagong araro. Gio! Anong ginagawa mo dyan? Hindi siya pinapansin ng kaibigan. Patuloy lang ito sa paglalakad sa putik. Napapalood na ito dahil nahihirapang maglakad. Tinatawag nito ang kasintahan na parabang nakikita sa kabilang pilapil. Sandali lang kasi. Hintayin mo ako. Sasama ako sa iyo, Jenna. Huwag mo akong iwan dito. Sigaw ni Gio. Mabilis na lumusong si Alvin sa bukid para iahon ang kaibigan doon. Pre, wala na si Jenna dyan. Ano ba?
Tara na, uwi na tayo, Gio! Hindi, mali ka. Nakikita mo ba yun? Si Jenna yun. Kinakawayan niya ako. Huwag mo akong pigilan. Sasama na ako sa kanya. Nang lingunin ni Alvin ang tinuturo na kaibigan, nakakita siya ng bulto ng puting liwanag na unti-unting naglalaho. Ay puta! Tara, umuwi na tayo! Huwag kang sumama doon! Hindi si Jenna yun! Hindi, si Jenna yun. Huwag mo nga akong pigilan. Pupuntaan ko siya. Pre, tumigil ka! Tumigil ka! Napasubsob si Gio sa putik at muli niyang tinulungan na umahon. Nang madala niya ito sa gilid, ay pareho silang bumagsak sa lupa. Humihingal siyang kinausap ang kaibigan. Pre, umayos ka. Kapag nakita ka ni tita ng ganyan, baka hindi pa naililibing si Jenna Dinala ka na nun sa Maynila. Si Mama? Uuwi siya? Natauhan ng kaibigan ang sabihin niya yon. Tama. Kakakausap ko lang sa kanya. Anong sabi mo? Alam mo, pre, gusto kong pakasalan si Jenna. Kanina, kausap ko siya. Nag-propose ako sa kanya. Tinanggap niya, Alvin. Sabi pa niya, wag na raw ako malungkot. Kung gusto ko raw na pakasalan siya, paayag daw siya. Magiging masaya din daw siya. Pero di daw niya ako may sasama. Kaya kanina, iniwan niya ako Iniwan niya ako. Humahagulgol na naman si Gio pagkatapos na sabihin yon. Puta naman nababaliw ko na yata Pakakasalan mo yun patay na yun. Ililibing na nga yun sa Makalawa Natigilan na naman sa pag-iyak ang kaibigan at napatayo na ito. Ililibing? Ililibing na siya? Pare, tulungan mo ako, Alvin. Saan na naman? Sagot niya na nayayamot na. Mamanikan tayo sa pamilya ni Jenna. Ay putik, baliw na talaga. Sinundan ni Alvin ang kaibigan na mabilis na naglalakad pa uwi. Hinabol pa ni Alvin ang kaibigan na seryoso talagang gawin ang balak. Matapos magayos ng sarili, nang lumiwanag na ay agad nagtungo sa bahay ng pamilya ni Jenna at formal na hiningi ang basbas na magulang nito na pakasalan ng kanilang anak. Gulat na gulat naman ang pamilya ni Jenna sa sinabi ni Gio. Subalit dahil sa awa nila sa binata ay pumayag na ang mga ito. Napag-usapan nila na gawin ng kasal sa araw na dadali ng libing ni Jenna sa simbahan para padasalan ito bago dalhin sa sementeryo. Pagbalik naman sa bahay ng mga Alvarez, malakas na sapak ang natanggap ni Gio mula sa kanyang ama. Galit na galit din ang ina nito dahil sa mga pagpapasyang hindi sila kinonsulta. Nahihibang ka na bang pakasalan ng babaeng patay na? Sigaw ng ama ni Gio. Hindi naman magawang sumabat ni Alvin para ipagtanggol ang kaibigan sa mga magulang nito dahil alam niyang mali nga ang kaibigan niya doon. Tanging pag-aalalay na lamang niya ang naibigay sa kaibigan para tulungan siyang tumayo mula sa pagkakabagsak. Mahal ko po si Jenna, pa. Mahal ko siya. Umiiyak na sabi ni Gio sa ama. Mahal mo kung mahal mo. Wala na tayong magagawa doon. Pero pakakasalan mo pa siya. Hindi ko papayagan yan. Yan ang gagawin mong yan, anak. Humanap ka na lang ulit ng babaeng pakakasalan mo kahit sino. Hindi kami tatanggi. Pero ang isang patay na, hindi pwede. Sabi pa ng ina nito. Nanikluhod si Gio sa harapan ng mga magulang upang mapapayag ang mga ito. Humahagulgol siyang nakiusap pero sa huli hindi niya nakuha ang basbas ng mga magulang. Kahit hindi po kayo pumayag, pakakasalan ko pa rin po siya. Saad ni Gio. Pagkatapos ay tumayo na at pumasok ng kanyang silid. Alvin! Binalingan ng ina ni Gio si Alvin. Po, tita, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi mo inireto ang anak mo sa babaeng yon, hindi siya magkakaganyan. Hindi na nakasagot si Alvin dahil alam niyang kasalanan niya talaga ang lahat. Tinanggap na lamang niya mga sampal ng ginang habang umiiyak ito. Sa araw ng libing ni Jenna, hinihintay na lang ni Alvin ang kaibigan sa kubo nito dahil yon ang kanilang usapan. Bis ng puting damit ng kaibigan at dala pa nito ang mga puting rosas na siya pa ang nagdisenyo. Doon pa lang, halos hindi na maiangat ni Gio ang kanyang mga paa para lumakad. Pinipigilan din niya ang mga luha na pumatak. Ano, tayo na? Tanong ni Alvin na tinanguan naman ni Gio. Inalalayan niya ang kaibigan na makasakay sa owner. Nakatulala lang ito. Hanggang sa makarating sa simbahan,
Hindi na sila sumama sa paglalakad ng mga taong nakikiramay para ihatid sa simbahan ng labi ni Jenna. Wala pang labi ni Jenna nang dumating sila. Iginarahe ni Alvin ang sasakyan sa gilid ng simbahan. Maya-maya ay naririnig na niya ang kaibigan na sumisinghot-singhot hanggang umiyak na nga ito. Lalo pang lumakas ang iyak ni Gio nang marinig na ang musikang pinatutugtog ng karo kung saan lula ng labi ni Jenna. Kagad namang inalalayan ni Alvin ang kaibigan ng lumabas na ito ng sasakyan. Nakatanaw lang ang magkaibigan sa mga tao hanggang sa maipasok na ang ataol ni Jenna sa loob ng simbahan. Nang binigyan na sila ng hudyat para pumasok, nagsimula ng lumakad si Gio habang nakasunod naman si Alvin para umalalay sa kaibigan. Nagsimulang magmarcha si Gio mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa lugar kung saan naroon ang labi ng kanyang kasintahan. Nang makalapit na, hindi na niya magawang pigilan ang kanyang emosyon. Marahan niyang hinaplos ang salamin ng kabaon habang pinapasadahan ng tingin ang maamong mukha ng kasintahan. Hindi na maubos ang kanyang luha sa pagpatak mula sa simula ng seremonya hanggang sa tanungin siya ng pari kung tinatanggap ba niya na maging kabiyak ang kasintahan. Halos hindi na marinig ang kanyang pagsagot dahil sa pag-iyak. Nang ibigay na ng pari ang basbas ng kanilang pag-iisang dibdib, matapos i-anunsyo na sila ay ganap ng mag-asawa, sinabihan na siyang pwede niya ng halikan kung kanyang nanaisin. Tinulungan ni Alvin at ng iba pang mga kalalakihang naroon na buksan ang kabaon ni Jenna upang makita ni Gio ang kasintahan sa huling sandali. Marahan pang hinaplos ni Gio ang pisngi ng babae. Pinasadahan ng tingin ang bawat parte ng mukha nito. Ikaw ang una kong minahal. Pero madaya ka eh. Kasi nandiyan ka na. Pero okay lang. Basta masaya ka dyan ha. Sabi mo sa akin, dapat maging okay ako para maging okay ka rin. Magiging okay rin tayo. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Dahil sa emosyon ni Gio, hindi na niya napapansin na nabubuhot na niya ang katawan ng kasintahan. Kaagad siyang pinigilan ni Alvin at bagyang inilayo. I'm sorry. Isa na lang. Isang tingin na lang. Sa huling pagkakataon, hinalikan ni Gio ang labi ng kasintahan. Pagkatapos ng ilang sandali ay muli nang isinara ang kabaon at itinulak itong palabas ng simbahan. Nakasunod na si Gio habang nakaalalay pa rin si Alvin sa kanya. Lumalakad na sila kasunod ng karo ni Jenna patungo sa paglalagakan sa kanya. Mabigat pa rin ang emosyon ng lahat. Marami ang nakipaglibing dahil kilala na rin si Jenna sa kanilang lugar dahil sa mga pagsali nito sa pageant. Naupo lang si Alvin sa tabi ni Gio habang hinihintay ito kung kailan lilisanin ang lugar. Natapos na ang paglilibing at paisa-isa nang umaalis sa mga tao. Nagpaalam na rin ang pamilya ni Jenna sa magkaibigan. Binulungan pa ng tatay ni Jenna si Alvin na ayos lang kung hindi na makakayanan ni Gino na dumaan sa kanilang bahay. Halos 30 minuto nang nakatanaw si Gio sa lupa na ipinantabon kay Jenna. Inaya na ni Alvin ang kaibigan na umuwi na. Tumango naman si Gio subalit hindi pa rin maitayo ang sarili. Naubos na ang kanyang mga luha na tila wala na rin siyang boses kaya ayaw na magsalita. Nang tumayo si Alvin ay hinawakan na niya ang braso ng kaibigan para tumayo na rin ito. Sumunod naman ito sa kanya. Unti-unti na nilang nilisan ang lugar. Nang maramdaman ni Alvin na balak pang lingunin ni Gio ang libingan ay pinigilan niya na ito. "Wag na pre, wag ka nang lumingon." Muli na naman bumuho sa mga luha ni Gio na akala niya'y naubos na. Humihikbi siya habang humahakbang. "Doon ka na lang sa sasakyan tumingin." Saad pa ni Alvin. Sumunod naman si Gio sa kanya. Magkasabay nilang pinuntahan ang sasakyan na mapahinto sa paglalakad si Gio. Napahinto rin si Alvin at tiningnan ng kaibigan. "Oh, bakit?" tanong niya. Nakita niyang ngumiti ang kaibigan. Kaagad niyang sinundan ng tingin ang tinitingnan nito. Nakatingin si Gio sa isang puno kung saan may nakatayong babaeng nakaputi. Kumakaway ito sa kanila. Maya-maya
ay unti-unting naglaho ang babae kasabay ng pag-ihip ng hangin. Narinig pa ni Alvin ang paghugot at pagbuga ng hangin ni Gio. Pagkatapos ay muli na itong lumakad. Sinong nagdala ng sasakyan dito? Di ba iniwan natin to sa simbahan? Napangiti si Alvin dahil sa wakas ay nagsalita na ang kaibigan. Ibinilin ko yan kay Andrew na dalhin dito. Pagtutukoy niya sa kapatid ni Jenna, muling napangiti si Gio. Nginitian din niya ang bayaw at nagpasalamat sa pagdadala ng sasakyan. Salamat ah. Magpakatatag ka rin, Andrew. Si ate mo, masaya na siya doon. Ikaw din, kuya. Salamat din sa lahat. O sige na, sakay na. Ihatid ka na namin. Saad naman ni Alvin. Dumaan na rin sina Alvin at Gio sa bahay ni Mang Nandro. Nagpasalamat si Gio sa pamilya ni Jenna para sa suporta sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na rin silang umuwi. Makalipas ang 4 na buwan, galit na sinugod ni Mr. Alvarez ang anak na si Gio habang nasa bukid ito. Binugbog nito ang anak dahil sa galit. Sira ulo kang bata ka! Bakit mo ibinigay ang 1 hektaryang lupa natin sa pamilyang dati mong kasintahan? Galit na galit nitong sabi matapos lumapat ang malakas nitong suntok sa pisngi ng anak. Pa, asawa ko na siya. Kay asawa, kay nobya, sagutin mo tanong ko. Susuntukin pa sana ni Mr. Alvarez ang anak pero mabilis na itong naawat ni Alvin. Hindi ko ibinigay. Ibinenta ko sa kanila. Binenta? Benta ba ang pabayaran mo ito ng piso? Gusto kong ibigay pero hindi pwede. Kaya ibinenta ko sa halaga na kaya nilang ibigay. Pangako ko yung kay Jenna, Papa. Sagot ni Gio sa ama. Titig siya sa ama hanggang sa tumulo ang kanyang luha. Nahihibang ka na talagang bata ka. Magmula ngayon, hindi ka na pwedeng magdesisyon sa kahit na anong bagay. Kaya pala pinipilit mo kami ng mama mo na ipangalan na sa iyo yung parte mo sa lupa dahil magbibigay ka ng parte sa pamilyang yon. Sira ulo ka talaga! Kung nalaman ko lang ang liko ng utak mo, hindi ko na hinayaang ilipat sa pangalan mo ang parte mo. Kahit galit na galit si Mr. Alvarez, nagtimpi na lang ito kaysa mabugbog ng husto ang anak. Nagngingit-ngit pa rin to sa galit ng lisanin ng bukid. Napatingin naman si Alvin sa kaibigan. Gusto niya magsalita pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano? Gagayahin mo ba si Papa? Pagagalitan mo ako? Nginitian na lang ni Alvin ang sinabi ng kaibigan. Nung bata pa tayo, palagi ako ang hinahabol ng walis dahil sira ulo daw ako. Rinding-rindi ang tenga ko sa sermon ni Papa. Dahil babaero daw ako at sira ulo daw ako. Hanggang ngayon, sira ulo pa rin ako sa paningin nila. Dahil wala pa rin daw direksyon ng buhay ko. Pero ngayon ko nalaman, masira ulo ka pala sa akin, no? Sabi niya, na maya-maya ay natawa na. Natawa rin si Gio sa kanya. Sira ulo ka? Sabi pa niya, sira ulo ka rin. Sagot naman ni Alvin sa kaibigan. Magkaibigan nga tayo. Pareho tayong sira ulo. Sipin mo, mamimigay ka pala ng lupa. Teka, kailan yung sa akin? Pagbibiro niya, tiningnan na lang siya ng kaibigan at pagdakay tinawanan. Sa wakas, nakita ko rin siyang tumawa ulit. Bulog ni Alvin sa sarili. Maya-maya, bumao na ang katawan niya sa putik dahil sa pagtulak ni Gio sa kanya. Sira ulo ka talaga! Uy, teka! At hinabol niya ang kaibigan ng mabilis na tumakbo pauwi ng bahay.